Sapat po yun para yung bawat isa sa atin na nakakarinig ay magtumibay sa ating pananampalataya. Amen po ba? So, kaya mas maganda po yung mga ganoon na ririnig po natin. Okay? Anyway, so nagpapasalamat tayo doon sa mga bumisita ngayon at ganoon din sa ating nasa online, no? So, binabati namin kayo ng magandang morning. Yan, nandiyan po sila na nanonood. Di natin alam kung sino yung mga nanonood na yan. Okay. Pero syempre, yung mga nandirito, salamat din sa inyong congratulations din sa Manang Joy, 15 years. Yan, okay, praise God. So, umabot sila ng ganoon, di ba, sa kabutihan ng Panginoon. At syempre, yung mga kasama ni Ate Joy, mga pamangkin niyo po ba? Okay, from, ano pa yan? Dito lang sa Norte? O, yan, galing pa sila ng Norte, sa Ilocos. Ayan, okay, praise God. Meron pa ba? Ayan, si Kuya Christian, nandiyan po. Papakan natin ang Panginoon. Ayan, nagbabalik. Sino pa mga nagbabalik loob dito? Si Chanel. Ayan, nagbabalik loob. Okay. Sana sa pagbabalik loob nyo ay wag na kayong lumabas. Ayan. Okay. Praise God. Okay. Meron po tayong pang-apat na po natin to. Where will my faith lead me? Okay. Isa sa mga tinalakay natin, ang dami natin, di ba? Tatlo yung tinalakay natin. Okay, yung mga tinalakay natin, yung mga pananampalataya ng mga naunang mga tao, dinala sila sa paano sila pinoromote ng Panginoon, paano sila pinagpala ng Panginoon, pinabanal, inayos yung buhay, no? Because of our faith. Naalala natin si Noah, pahina nga yung background. Okay? Baka maiyak agad ako sa background nyo eh. Okay. Parang gusto nyo na agad tapusin eh, no? Okay. So di ba, si Noah gumawa ng because of of his faith, gumawa ng napakalaki-laking arko na hindi naman kapanipaniwala na dapat niyang gawin kasi nga ang tao ay hindi pa nakakaranas ng baha at ng ulan. O nga, baka nga, hindi pa nga sila nakakakita ng barko. Diba? So, ang dami, no? Si Noah, si Abraham, diba? Si Joseph, because of their faith. No, ito yung mga nakita natin sa kanilang mga buhay. So, sa atin din, ganoon, because of our faith, diba? Kaya nga gusto kong magsalita kayo dito. Ano nangyari sa inyo because of your faith? Ano nang ginawa ng Diyos because of your faith? No? Si Ate Joy may sinabi, because of my faith, eto na kami. Si Ate Mirna, di ba? Because of my faith, eto na kami. So because of your faith, ano ka na? Kumbaga, ano na ang nangyayari? Ano ang ginagawa sa iyo ng Panginoon? Amen? So naniniwala tayo na habang tayo'y nananampalataya sa ating Panginoon, may ginagawa at patuloy na may ginagawa ang ating Panginoon. Amen po ba? Makakaasa ka sa Diyos na ang ating Panginoon habang ikaw ay sumasampalataya sa Kanya, mayroong gagawin at gagawin sa iyo ang ating Panginoon. Okay, Hebrews chapter 11 verse 6. Okay, tingnan po natin ito. So, sabi rito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ay nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So anong makikita po natin dito? Sabi rito, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang taong lumalapit sa Kanya nang walang pananampalataya. So ibig sabihin, dapat ang taong may pananampalataya dapat lumalapit sa Diyos nang merong paniniwala at pananampalataya. Alam nyo kasi ganito, no? Okay, ang pananampalataya po kasi sa paniniwala sa Hebrew po kasi magkaugnay po 'yan. Dito po sa atin sa Tagalog o sa English, halos magkaugnay naman. Kaya lang, alam nyo po kasi minsan pwede nating i-translate o pwede natin bigyan ng kahulugan yung paniniwala. Okay? Kasi ang paniniwala, siyang mental agreement lang eh. Sinabing mental agreement, ano nasa isip nyo? Diba? Pag naniniwala kang merong Diyos, mental agreement yon. Alam ko talaga na merong Diyos. Tama po ba? Okay? Naniniwala ka talaga may Panginoon. So, mental agreement yon. Pero pag sinabing sumasampalataya ako, medyo mas siya eh.
mas malalim kasi siya, no? So, ibig sabihin, kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon, nag-aaksyon ka doon sa pinapagawa ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible sa James, ang sabi niya, maging ang dyablo, sumasampalataya. So, ibig sabihin, pag sinabi natin ang dyablo ay may pananampalataya din. May mental agreement ang dyablo na naniniwala talaga siya na merong Diyos. At sabi nga ron, nanginginig. Okay? Ang dyablo daw ay nanginginig din. Nakikinig, nanginginig. So, ibig sabihin, makikita po natin dito na ang dyablo po ay may mental agreement. Parang ganito ngayon sa atin. Naniniwala ka ba na may Diyos? Oo. Sinusunod mo ba siya? Hindi. Yun. Okay. Okay. Sa Bible po kasi, pag sinabing pananampalataya, ibig sabihin, count yun, kinakount na talaga siya na na sumusunod. Kaya nga sabi rito, ang pananampalataya na hindi ginagawa, ang sabi roon ay dead. Dead faith ang tawag doon. Yung patay na pananampalataya. Kaya nga, ano ba ang pananampalataya ko sa Panginoon? Dead faith ba yan o buhay na pananampalataya? So, dapat ang pananampalataya natin talaga ay dapat palagang buhay. Ibig sabihin, parang sa upuan na to, halimbawa itong upuan. Ito po ay, okay, ito po ay oro kantata. Ayan, okay. Ito po, alam niyo po ba na may malambot na ganito? Yung pag inupuan mo, bumubuka yung Tama? So ngayon, ito, naniniwala ka na ito ay matibay. Tama? Tama? Okay. Alam niyo ba, ang pananampalataya ganito. Okay. Hindi ka lang naniniwala na matibay ito. Ang pananampalataya, lalapit ka o upuan mo. Ako natin. So, ganun po ang pananampalataya. So, hindi ka lang nag-a-agree na matibay ito, kundi susubukan mo talaga kung talagang matibay. Ibig sabihin, uupuan mo talaga. Ay, naniniwala ako matibay yan. Pero upo ka nga. Ayoko nga. Okay, so ibig sabihin, nandoon talaga yung pagdududa. Okay? Kaya nga sabi ng Bible, sabi rito, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang taong hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit, sabi rito sa Diyos, ay dapat sumampalataya na may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala. So, ibig sabihin kung ikaw ay nananampalataya sa Diyos, kailangan mo sumampalataya na mayroong Diyos. At hindi lang nananampalataya ka, hindi lang naniniwala ka, kundi alam mo na nagbibigay ang Diyos ng gantimpala sa lahat nang humahanap sa Kanya. So, ibig sabihin, may ginagawa ang ating Panginoon doon sa mga tao na lumalapit sa Kanya na talagang may taus-pusong pananampalataya. Binibigyan niya ng gantimpala yung mga taong nananampalataya at humahanap sa Kanya. Kaya nga, di ba pag tinest daw talaga ang faith, di ba pag tinetest ang faith, ano nangyayari sa atin? Sabi nga dito, di ba, yung mga nakaraang pag-aaral natin, pag tinesting ang faith, nasaan ka? Nagpapatuloy ka ba o umaatras ka? Ayon. So, kita nyo po? Pag ikaw ba ay nasasaktan, ang pananampalataya mo ba ay nananatiling matibay o umaatras ka? So, yun po. So, doon po natin napapansin, doon po natin nalalaman na yung pananampalataya natin, pag sinusubok, nalalaman natin kung totoo talaga yung ating pananampalataya. Okay? So, ngayon, dito po sa pag-aaralan natin ngayon, ay ito po yung isang senaryo na kung saan maaring kailanganin natin, no? Ito po kasi ay isa sa mga resulta ng paglapit natin sa Panginoon ng may pananampalataya. Ito po ay yung kwento ng babaeng 12 years ng dinudugo. Okay? 12 years ng dinudugo. Okay? 12 years, no? 12 years na siyang dinudugo.
So dito po, mapapansin po natin, so dito po, makikita po natin, saan ka dadali ng pananampalataya mo? Yung babae po na lumapit sa ating Panginoon, dinala siya ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon mismo para ano? Makahanap siya o makasumpong siya ng milagro. Makahanap siya o makita niya, ma-experience niya, maranasan niya yung himala mula sa ating Panginoon. Okay, kaya nga kung lalapit ka sa ating Panginoon, kailangan talaga meron kang faith. Kasi kapag meron kang pananampalataya, doon nire-release ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan at doon mo makikita ang kanyang himala. So ang ating Panginoon, di ba 12 years, tama? 12 years siya siyang dinudugo. Pag nakakita ka ng ganong dinudugo, o 12 years, alam mo, may sakit siya. Tapos nakikita mo siya. Maawa ka sa kanya. Tama? Si Jesus po, hindi siya nagpapagaling dahil naaawa siya. Okay? Ay, naaawa ko dito, pagagalingin ko. Hindi po ganon. Okay? Nire-release ng ating Panginoon yung kapangyarihan niya, not because naaawa. Okay? Nire-release ng Panginoon ang kapangyarihan niya because of faith, hindi dahil sa awa. Okay? Di ba pag humingi ka ba sa Panginoon, nagpapakaawa ka? Panginoon, kaawaan mo ako. Di ba? Di ba? Di ba hindi ganoon? Ito na ako, Panginoon, ito na ako. Mahabag ka naman sa akin, maawa ka naman sa akin. Pag humingi ka ng kasalanan, siyempre ganoon. Di ba? Humihingi ka na, nagpamakaawa ka, Lord, patawarin mo na ako, pasensya ka na, gano'n. So, hindi po. So, ang gusto natin bigyan ng diin dito, okay, mas nire-release ng Panginoon ang kanyang grasya at ang kanyang, kapangyarihan kapag ang tao hindi ay lumalapit sa Panginoon, hindi dahil nakakaawa, kundi, may pananampalataya. Kaya nga, yung may pananampalataya, kinakahabagan ng Panginoon eh. Naawa Panginoon, may pananampalataya ka. Nakakahabagan, Lord eh, no? Okay. So kaya nauuna yung faith bago mahabag ang Panginoon. Okay, hindi ka pagagalingin ng Panginoon dahil habag na habag sa iyo ang Panginoon. Nauuna sa iyo dapat, nauuna sa tao na makakitaan muna ng pananampalataya. Kaya nga yung mga pinapatawad ng Panginoon, nauna din yung faith eh. Okay? Pinatawad na ang iyong kasalanan. Humayo ka, gano'n, di ba? Pinapatawad ng Panginoon because of paglapit nila sa Panginoon, merong pananampalataya. So, may point po sa buhay natin, minsan talaga lalapit tayo sa Panginoon. Bakit? Para makita natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. May point po sa buhay natin na minsan hindi natin kaya lang sa ating sarili, kundi kailangan talaga natin ng miracle mula sa Panginoon. Sino naniniwala dito na may miracle pa rin? Baka naman si Nora Honor lang pinaniniwalaan nyo. Ano ba sabi ni Nora Honor, Atilin? Walang himala. Sino dito naniniwala pa rin sa himala? May po ba? Meron pa rin po ba dito naniniwala sa himala ng Panginoon? Meron pa rin? Meron pa rin. Okay, meron pa rin. Ayan, okay. Alam niyo po ba na may point sa buhay natin na minsan, dumarating tayo sa punto na wala na tayong magagawa at dumarating tayo sa point na kailangan na nating makita ang himala ng ating Panginoon. At ito yung makikita natin doon sa babae na dinudugo. Basahin natin ha. Luke chapter 8. Pakilakihan na lang Kuya Mark para mabasa ng ating mga kapatiran. Okay. 40 to 43. Pagbalik ni Jesus, masaya siya na tinanggap ng mga tao sapagkat hinihintay nila. Siya'y hinihintay nila. Dumating noon ang isang naglalaking nangangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at naiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay. Sapagkat kaisa-isa niyang anak na babae ay maglalabing 2 taong gulang na. Naghihingalo. Ayan na, naghihingalo. Okay? So, samantalang ating Panginoon na imbitahan, pupunta sa bahay ni Jairo, isang opisyal ng sinagoga, okay? So, kaya lang, sa pagpunta niya ron, emergency rin yun kasi
meron siyang ipagdadasal doon, pagagalingin, na 12 taon o teenager, no? Ay, hindi pa teenager, 12 years old pa lang. Okay, habang naglalakad siya, papunta sa bahay ni Jairo, siniksik siya ng mga tao. Okay, siniksik siya ng mga tao. Kabilang sa mga ito, ang isang babaeng 12 taon ang dinudugo at siya'y hindi mapagaling ni numan. Naubos na ang kanyang kabuhayan sa mga manggagamot. So ito 12 years. Tama? 12 years na dinudugo. Okay, walang patlang yon. 12 years na dinudugo. Tapos makikita natin problemado to. 12 years na may problema sa kanyang karamdaman. At hindi lang problema sa karamdaman, naubos na rin ang kanyang pera. So, may problema sa pisikal, may sakit. May problema na rin siya sa pinansyal, okay? Kasi naubos na yung kanyang pera. At hindi lang sa pisikal na kanyang problema, critical na rin yung kanyang buhay, no? Okay, bakit po? Yung 12 years po, imagine niyo po yung 12 years na dinudugo. Ibig sabihin, pwede nating isipin na anemic na yon. Maputla. Tama? Maputla. Tama? Kung araw-araw. Diba? Dinudugo. Di nauubusan ng dugo. Kung 12 years yun. Mabuti ang Panginoon. No? Ayun nga lang, isang buwang kang duguin Diba? Siguro patlang yon. Pero alam natin, may mga umaaga sa kanya. Mayroong pag-agas ng dugo. For 12 years. So makikita mo po yun, 12 years, maring anemic siya, madaling mapagod, madaling mahapo, namumutla. Pwedeng isipin natin na siya ay namumutla. Okay, ito pa isa. Hindi lang siya physical may problema. Hindi lang siya may problema sa pera. May problema din siya sa kanyang sosyalidad. Bakit po? Madumi siya. Sa law of Moses, pag inaagasan ka ng dugo, ang tawag sa iyo ay unclean, madumi. Hindi ka pwedeng hawakan ni numan. Parang ketong yan. Nung panahon na yon, pag may ketong ka, may sakit ka sa balat, isolated ka sa mga tao. Bakit po? Madumi ka kasi nakakahawa ang doon. So, yung inaagasan, consider po siya sa law ni Moises is unclean, na ibig sabihin, isolated ka sa mga tao. Ngayon, ang point dito, kung ikaw ay isolated, sinong nag-aalaga sa iyo? Madumi. Di ba? Saan dinadala yung may mga ketong? Di ba ina-isolate yun? Isolated. Sila po isolated. Yung inaagasan po, consider yan isolated. Ngayon, kung ikaw ay consider isolated, asan ang asawa mo? Kasama mo ba? Siyempre hindi. Ano pa? Asan ang anak mo? Kasama mo ba? Siyempre hindi. Kasi lahat ng hihipo sa kanya, madumi din. So, yun po yung law ni Moises. Di ba ang bigat? May sakit ka na, walang mag-aalaga sa'yo. Sino dito, pag may sakit ka, gusto mo may nag-aalaga sa'yo? Ate Joy, may nag-alaga naman sa'yo. Oh, kita nyo, di ba ang saya? Di ba? Subukan mo magkasakit nang wala ka sa tabi ng ibang tao. Yung mismong asawa mo, baka iniwan na siya. Kasi isolated, madumi ka, hindi ka pwedeng hawakan, hindi ka pwedeng arugain, kasi ikaw ay madumi. Alam mo paano siya ginamot? Di ba may mga manggagamot doon? Paano siya ginamot? Social distancing yun. Okay. Okay. So, parang parang ang gagawin, bigyan mo siya ng dahon. So, yung dahon, malayo. Baka ihahagi sa kanya. Ito na dahon, inumin mo. Ganun po. Tinan niyo.
kung ikaw sa kalagayan niya, baka naisip mo pang mamatay. Tama po ba? Stress. Walang umaaruga. Di ba? Isolated. Ayun. Nakita nyo? So, ang bigat ng problema niya, no? Tama? Okay. Maaring hindi tayo yon. Sa kondisyon niya po, kaya po siya desperado na lumapit sa ating Panginoon. Talagang nakikita niya kasi si Jesus na lang ang kanyang pag-asa. So, nakakaawa talaga yung kanyang kalagayan. So, dito mapapansin niyo po yung kanyang pananampalataya. Saan siya dinala ng kanyang pananampalataya? Yung pananampalataya niya, dinala siya sa ating Panginoong Jesucristo na ibang klase yung kanyang pananampalataya. Gusto niya makita, Lord. Gusto ko makakita ng himala. Okay? Gusto ko makakita ng himala. Okay? So dito po makikita po natin kasi ito po yung klase ng problema na hindi niya na kayang solusyonan kasi nga yung pera niya, hindi niya na makaya. Yung mga doktor na tumulong sa kanya, baka mamaya tinulungan lang siya dahil may pera pa siya. Pero dahil wala na talaga siyang pera, sabi ron, maaring yung mga doktor na tumutulong sa kanya, hindi na rin, makatulong sa kanya. Maaring yung mga tao na dating nakakasalamuhan niya, na tumutulong sa kanya dati, nung hindi pa siya nagkakaroon ng ganong klaseng sakit, tinutulungan siya. Pero ngayon, wala na talaga siya. Kaya ang pinaka-solusyon niya na lang talaga ay talagang lumapit sa ating Panginoon. So dito, makita po natin dito, hindi siya sumabay sa hindi siya sumabay sa siksikan. 'Di ba? Nakita natin, 'di ba, sabi ng senaryo, siksikan yung tao, tama? Siksikan. Nakisiksik siya. Tama? Tama? Nakisiksik? Nakisiksik ba siya? Nakisiksik. Alam mo, bawal 'yon. Bawal po 'yon. Bawal po yung may sakit ka ng ganoon, makikisiksik ka. Okay? So, kita nyo? Lahat ng bawal, ginawa niya na para lang gumaling siya. Lahat ng pwedeng humadlang, ginawa niya lang para makalapit sa ating Panginoon. Para makita niya lang kung ano yung pwedeng gawin ng Panginoon sa kanya. Ibig sabihin, hindi siya naipagsiksikan doon for nothing. Gusto niya makita yung yung kapangyarihan ng ating Panginoon na gumagalaw sa kanyang buhay. Alam niyo kasi doon po kasi sa senaryo na yon, marami pong tao na sumiksik din. Tama po ba? Marami ding naipagsiksikan. Yung naipagsiksikan ba doon, sa tingin niyo may problema o wala? Meron din. Ano kayong problema nila? Bakit sila sumiksik din doon? Bakit kayo naikisiksik? Siguro may problema din sila, no? Tama? Tama? Sino dito may problema rin? Okay. So, pwede ka rin makisiksik. Tama? So, lahat na may problema, nagsisiksika kay Jesus Christ, maaring may problema din sila, katulad ng babae, pero hindi kasing lubha nung nararanasan ng babae. Tama? Iba sigurong problema, meron sila. Pero dito, ang mapapansin nyo, nung siya ay sumiksik, di ba, hindi siya sumiksik ng walang kabuluhan. Sumiksik siya ron na gusto niya talaga na merong maranasan. Alam nyo, may mga sumiksik din na walang napala. Tama? Tama? Halimbawa, ngayon, nagsisiksikan, hindi pa na tayo siksik dito, Okay? Pero may mga pagkakataon na pumipila tayo sa Panginoon. Tama? Tama? Parang rin tayo sa Lord. Lord, sama ako sa iyo. Minsan nga, di ba, yung pagsiksik natin dahil kaya tayo sumiksik kasi nagsisiksikan eh. Ay, alam mo, gusto ko makisiksik doon. Kasi parang uso yata. Alam mo yung mga artista ngayon nagbo-born again eh. Parang, ano ba meron ngayon sa mga artista? Ba't nagbo-born again sila? Makisiksik nga din. Okay na, so mga ganun. Di ba? So, minsan di ba, namimedya pa, nasa social media, ay, ganito, ganyan na. So, maraming mga tao tuloy na iinganyo, makisiksik nga din. Pero alam nyo po ba, na yung mga nakisiksik, no, na, ang naisiksik na yon, may iba doon walang napala. Pero itong babae, nung sumiksik siya, meron talaga siyang napala. Okay? So, minsan dito makikita po natin, anong klaseng faith meron yung babae? Kaya meron siyang napala, no? So, nakikita natin yon. So, yung point natin dito, yung lalapit tayo sa Diyos, di ba?
Kaya pag lumapit tayo sa Diyos, hindi tayo lalapit, hindi tayo makikipagsiksikan na na wala tayong mararanasang power o kapangyarihan ng Panginoon. So, ibig sabihin ganito, Lord, parang paglapit mo sa Panginoon, Lord, binigay ko sa iyo ang buhay ko, nanampalataya ako sa iyo. Gusto kong makita, Lord, yung kapangyarihan mo. Hindi ako nakikipagsiksikan sa church na to, ganyan, nang wala naman ako mapapala. Yung parang yung sa babae po, nung nakipagsiksikan siya, ang pinaka-purpose niya, yung matugunan yung kanyang pangangailangan. So lahat po na lumapit doon, may pangangailangan. At alam po natin, dahil may pangangailangan sila, umaasa sila, somehow, ang ating Panginoon tutugunin ang kanilang mga pangangailangan. Pero mapapansin po natin dito, na sa dinami-dami na nagsisiksikan, sa dinami-dami ng humihipo sa Panginoon, yung paghipo lang ng babae ang napansin ng Lord. Amen? Bakit? Anong klaseng pananampalataya ba meron ang babae? Bakit siya yung napansin ng Panginoon? Kasi maraming humipo sa Lord. Tama? Baka nga mamaya hinimas yung mukha, no? Di ba? Di ba ganyan sa pag January? Di ba? Di ba pag January, no? Daming himasan, no? Ang daming hipuan, ang daming himasan, no? Okay. So, dito makita po natin, maaaring may mga lumapit sa Panginoon, maraming nahipo sa katawan ng ating Panginoon. Maraming humipo sa Lord. May mga needs din naman. Tama? Pero, ang pinakanapansin ng Panginoon, yung hipo sa Kanya, na actually, hindi naman talaga hipo. Bakit? Hindi nga siya nahipo sa kamay eh. Hindi siya nahipo sa mukha. At ang sabi, yung laylayan ang nahipo. Kumbaga, wala namang kwenta yun. Hindi nga nakakakuryente. Limbawa, eto ilagay mo dun sa hindi nga makakuryente kasi hindi naman to conductor tela di ba? Di ba? So, mapapansin po natin, yung humipo sa kanya, ay humipo lang sa laylayan. Tama po ba? Laylayan. Laylayan pa lang yun, ha? Amen? Laylayan pa lang. So, yun po yung naranasan ng babae. Yung babae po, makikita po natin, sa dami-dami ng kanyang problema, ang sabi niya rito, ang dami kong problema, ang dami kong gustong malutas. Kaya ang sabi niya rito, kahit hindi na mukha ng Panginoon, kahit hindi na braso. Alam niyo, yung pupunta pa nga lang siya ron Imagine niyo pupunta. Makikipagsiksikan. Kung merong makakakilala sa kanya doon, uy, bawal ka rito. Hindi ka pwede rito. Imagine mo yon. Hello? Sabihin sa'yo na, uy, bawal ka rito, madumi ka. Tingnan mo, ang dami mong dugo. Kadiri, yak. Di ba? Di ba maka-intimidate ka na nun? Pero tiniis niya yon. Di ba? Tiniis niya. So imagine yung klase ng pananampalataya, yung ibinuhos ng babae. Yung klase, yung klase. Yung klase ng pananampalataya na makakapagpa-release ng ganong klaseng kapangyarihan mula sa Panginoon. Di ba? Merong mga ganon, di ba? Di ba? Katulad yan, yung pinakamalapit sa Panginoon. Yung nakalapit talaga sa Lord, no? Baka nga may yumakap na sa Lord. Oh, yung pugi-pugi mo pala, Lord. Tapos, walang na-release na power. How much more yung babae na kapraso lang yung nahawakan, baka nga yung babae gumagapang, no? Baka lang, no? Baka nga kasi ano ba yung laylayan ba nasaan? Nandirito ba laylayan? O, di ba? O imagine niyo, di ba? Laylayan. Ano ibig sabihin nun? Baka pagapang yun. Na-imagine nyo? Kasi kung ikaw hihipo, siyempre, kung nakatayo ka, saan ka hihipo? Di ba? Mas maganda yung mas nakikita ng Panginoon, mas napapansin ka. Tama? Anong hinipo niya? Laylayan. Alam mo ba yung laylayan ng mga damit nila? Gano'ng kahaba? Ang haba. So, ibig sabihin, minsan, bago magsakong, di ba yung mga damit ng mga nasa Middle East, di ba ganon? Sabi doon, laylayan Mahipo ko lamang ang laylayan. So, ibig sabihin, pwede nating isipin na
yung babae, dahil siguro sa sitwasyon niya, napagod na, nakakahawa, ano pa, punong-puno ng problema, nanghihina, maaring isipin natin na pagapang na siya, maasiksik lang, at mahawakan yung laylayan ng damit ng ating Panginoon. So, dito po, makita po natin yung labis na pananampalataya ng babae. Kung parang isipin natin na kung yung sitwasyon ng babae, baka magpapakamatay na lang siya kasi nga wala naman tumutulong na sa kanya, wala na siyang pera, isolated siya. Baka iniwan na siya ng asawa niya at kapatid niya. O mga kapatid, kamag-anak. Kasi isolated po siya eh. Kasi po, bawal po yon. Pag ikaw ay lumapit sa kanya, humipo sa kanya, consider ka na rin, ikaw ay madumi. Consider na rin na ikaw ay madumi. So, dito makita po natin, wala na siyang pakialam kung sino siya at ano pa ang hahadlang sa paglapit niya sa Panginoon. Wala na siyang pakialam kung ano nararamdaman niya. Basta lalapit siya sa ating Panginoon. Mahipo niya lamang ang laylayan ng kanyang damit. So, sino dito parang nakikita niya na hindi naman ako katulad ng babae na yon, pero nakikita mo sa puso mo, o nakikita mo sa sarili mo na, yes, saan ako dadali ng pananampalataya? Pwede akong dali ng pananampalataya ko doon sa makikita ko yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Di ba? Kita po natin dito, wala na yung kanyang pagdududa. Kasi maaari yung mga humipo sa kanya, di ba? May mga humipo di ba? Baka mamaya kinukurot-kurot pa si Jesus Christ. Okay? Pero walang naranasan. Okay? Pero yung yung nakita ng Panginoon dito, uy, teka lang, may humipo eh. Sabi ni Pedro, sino naman si Pedro naman ay sino humipo sa akin? Ano sabi ni Pedro? Si Pedro agad ano yan? Kumbaga sa klase, ano yun? Yung bida-bida, no? Parang si Robin Padilla lang no? Okay. Okay. Nanonood kayo nun? Okay, no? Parang si Robin Padilla, no? Okay. Okay. So, no? Yung parang pagka may kahit mali sagot no? Di ba? Sa school, di ba? Kahit mali sagot, taas na kamay, no? So ito si Peter, sino umipo? Taas agad na kamay si Panginoon, maraming umipo sa'yo. Siksikan eh. Hindi. Sabi niya, marami kasing umipo sa kanya na hindi kasing tindi nung pananampalataya ng babae. Alam niyo sa siksikan, sa mga tao na pumipila sa Panginoon, siyempre, may iba't ibang level ng faith yan eh. Kaya may iba't ibang level ng experience. So makita po natin sa babae, kasi tindi na talaga ng faith niya, buong buo na. Buong buo yung kanyang expectation na gagaling siya. Na gagaling siya. Sabi niya, mahipo ko lang talaga. Mahipo ko lang yung laylayan ng damit niya. Gagaling ako. So yun po. Mahipo ko lang yung laylayan ng damit niya. Kahit hindi na mukha niya, kahit na hindi na balikat niya, laylayan lang. Gagaling ako. Kaya dito, pwede tayong lumapit sa ating Panginoon. Pwede tayong lumapit sa Panginoon ng walang pananampalataya. Pwede tayong umipo sa Panginoon ng walang pananampalataya. Pwede kang lumapit sa Panginoon ng walang expectation. Pwede po yun. Pwede kang makipagsiksikan sa church na wala kang ine-expect. Kasi yung kaibigan ko pumunta doon kaya sama na rin ako. Wala kang ine-expect. Wala kang makikitang na mangyayari. So yun po yung nangyari sa maraming mga tao doon na nakipagsiksikan lang dahil parang artista kasi si Jesus Christ yung time na yun Tama? Napaka-famous niya Napaka-famous niya. Tuwing maglalakad po siya, sinusundan siya talaga ng mga tao. Hindi lahat yun may pananampalataya. Okay, minsan di ba gusto nga nilang nagpapakain doon ng yan? Dunkin Donut? Wow, hamburger. Okay, tara, sama tayo doon. May yan. Pag nag-Himalayan, may lumilipad yung mga pizza dyan. Ibang ganun Tara, talaga? May empanada dyan. Tara. Parang ganun no? Parang ganun So, hindi talaga faith. Pero eto po, marami nga, kaya dito sinasabi nga natin, marami pwedeng makipagsiksikan sa church, makipagsiksikan sa fellowship, pero
nothing happen. Walang mga expectation. Walang nangyayari sa buhay. Walang nangyayari sa kanilang spiritual na kalagayan. Pero dito makita po natin, yung babae, punong-puno ng matitinding mga bigatin sa kanyang buhay. Na wala na siyang ibang gustong makita. Kundi makita niya, maranasan niya yung himala ng Panginoon sa kanyang buhay. At nakita po natin dito, alam niyo, ganito siya, no? Ito. Kapag hinipo ka ng babaeng inaagasan, consider madumi ka na rin. Okay, yun po yun. Pero si Jesus Christ, nung hinipo siya, dumuwi ba si Jesus Christ o luminis yung babae? O, kita nyo? Di ba? Ang galing, di ba? Di ba? Pag di ba minsan, alam mo kasi ganito yan eh. Alam mo minsan, kaya tayo ayaw lumapit natin sa Panginoon. Pakiramdam natin, ang dumi natin eh. Di ba? Totoo naman talaga. Di ba? Pero alam niyo po ba, pag lumapit ka sa Lord, kahit anong dumi ka, kahit anong kasalanan yung nagawa natin, kahit anong pagkukulang natin na ginawa natin, ang ating Panginoon ay laging willing magpatawad at maglinis. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon diyan. Amen? Willing magpagaling, willing maglinis sa atin. No? Hindi natin mahahawahan ang ating Panginoon ng kalokohan natin. Sa halip, ang ating Panginoon, di ba, pag lumapit tayo ng madumi sa Kanya, at humingi tayo ng tawad sa Kanya, tayo ay pagagalingin, tayo ay lilinisin, tayo ay pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya nga, kung lalapit tayo sa ating Panginoon, kung lalapit tayo sa ating Panginoon, kinakailangan ng ating pananampalataya ay radical na pananampalataya. Amen? Huwag kang lalapit kay Jesus Christ dahil gusto mo lang sumabay sa karamihan. Lumapit ka sa ating Panginoon with faith, and syempre, merong expectation. Amen po ba? So, lalapit ka sa Panginoon na may, expectation, may pananampalataya, may expectation ka, parang ganito. Halimbawa, alin sa problema ng babae? Alin sa problema ng babae? Parang hindi ka katulad ng babae na dinudugo. Hindi ka katulad ng babae na may problema sa pera. Hindi ka katulad ng babae na may isolated ka. Okay? Pero lahat ang may problema. Sino dito may problema? Pwedeng lahat lumapit sa ating Panginoon nang may pananampalataya at merong expectation. Kahit mahipo mo lamang ang damit o ang laylayan ng damit ng ating Panginoon, pwede tayong palayain ng ating Panginoon. Pwede tayong pagalingin. Pwedeng isolve ng ating Panginoon ang ating mga suliranin at ang ating mga problema. Sino po naniniwala dyan? Saan ka dadali ng pananampalataya mo ngayon? Katulad ng babae. Ano pa yung himala na gusto mong makita? Ano pa yung mga favor na gusto mong maranasan sa ating Panginoon? Come to Jesus with faith. Come to Jesus with expectation. Kahit mahipo mo lang yung laylayan ng kanyang damit at hayaan natin marilis ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. So baka mamaya, eto po, tandaan po natin, 12 years to. 12 years. Alam mo, 12 years na eh. Pero yung 12 years po, nakita po natin may significance po yung 12 years. Lahat po ng 12, may significance po yan, yung number 12. 12 years po yun, parang ganap na. Di ba sa isang taon, 12 months. Di ba? Ibig sabihin, may nangyari, may kaganapan. Pag 12 years, di ba? At 12 months, may isang taon. May nangyayari. Di ba? May nangyayari. So, ano yung natin? Ano yung mga bigat natin? Ano yung pwede nating na, Panginoon, ito yung nararanasan ko. Hindi ko kaya to. Gusto kong ikaw mag-solve through your miracle, through your power, Panginoon. Okay? So, yun po yung nais ng ating Panginoon na maranasan natin.
Huwag kang lalapit sa Panginoon na walang expectation, walang pananampalataya. Lumapit ka sa Panginoon with great expectation and faith. Tayong lahat ay tumayo. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Worship you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Worship you, Jesus. Panginoon, we just imagine, Panginoon, Lord God, kung ano yung naranasan ng babae, Panginoon. Hindi kami katulad, Panginoon, ng babae, Panginoon, na halos lahat yata ng problema, dinala niya na, Panginoon. Problema sa pera, problema sa physical, problema, Panginoon, sa society, Panginoon, because isolated siya, madumi siya, Panginoon. Matindi, Panginoon, yung problema na kanyang pinagdadaanan. Maring kami, Panginoon, Lord God, merong isa doon. At hindi naman ganun katindi na katulad ng babaeng ito. But still, Panginoon, alam mo, Panginoon, na meron kaming pangangailangan. Alam mo, Panginoon, Lord God, na sa paglapit namin sa iyo, pwedeng masubok, O God, ang aming pananampalataya, Lord God. Kung lalapit kami sa iyo, Lord God, katulad ng babae, with great expectation, with radical faith, Panginoon, naniniwala kami, Lord God, you will release your power, Panginoon, at sasagutin mo ang aming mga kahilingan, tutugunin mo, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, Lord God, kung kami, Panginoon, Lord God, ay lumalapit sa iyo, Lord God, sa gitna, Panginoon, ng mga siksikang tao, Lord God, iba't ibang mga pangangailangan ng tao, Panginoon. Lord, nawa, Panginoon, sinabi mo nga, Panginoon, sa iyong mga alagad, kung kami, Panginoon, kung sila, Panginoon, ay iyong mga alagad ay nakukulangan ng pananampalataya, kami din po, Panginoon, nakukulangan din ng pananampalataya. May mga pagkakataon, Panginoon, na meron kaming mga pagdududa sa iyo, Panginoon. Kaya hindi namin nararanasan, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Panginoon, as we declare, Panginoon, sa paglapit namin sa iyo, Lord God, na tinatapos namin, Panginoon, Lord God, ang aming serye ng pag-aaral na ito, Panginoon. We want to come to you, Lord God. Lord God, with radical faith, Panginoon, merong expectation, at naniniwala kami, Lord God, that you will release your power, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ano man yung aming mga pangangailangan, Panginoon. Yung mga pangangailangan, Lord God, na katulad ng babae, Lord God, 12 years niya ng pinagdadaanan niyon, Panginoon. Ngunit sa isang iglap lamang, Panginoon, nung talagang lumapit siya sa iyo na may pananampalataya, hindi nahawakan ng iyong muka, hindi nahawakan ng iyong katawan, nahawakan lamang ang laylayan ng iyong damit. Pero, Lord God, may pagbabago, may nangyayari, may nakalaya, may mga nakalag, Panginoon, sa kanyang buhay, luminis at nagbago siya, Panginoon. Lord, hindi kami magsisiksikan sa lugar na ito for nothing, Panginoon. Hindi kami mag-fellowship, Panginoon, for nothing, Panginoon. Alam mo, Lord God, ang laman ng aming puso, Lord God. Alam mo, Panginoon, Lord God, ang mga hindrances sa amin. Alam mo, Lord God, ang mga weaknesses namin, Panginoon. Alam mo, Lord God, ang milagro at ang himala na kailangan namin, Panginoon. Kaya, Lord God, sa umagang ito, Lord God, nawa, Lord Jesus, bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God, ay makasumpong ng paghipo, Panginoon, Lord God, ng iyong kapangyarihan, pagdaloy ng iyong kapangyarihan sa bawat isa po sa amin, Panginoon, na nandirito ngayon. Salamat po, Panginoon, dahil naniniwala po kami ng iyong kapangyarihan, Lord God, ay available sa mga anak mo, Panginoon, na tunay na may pananampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon. Dinadakil at pinupuri ka namin, Panginoon. Kaya sa umagang ito, Lord God, we declare, Panginoon, hallelujah, nalalapit kami, Lord God, katulad ng babae, Panginoon,
na nakakita ng himala dahil sa paghipo sa iyo, Panginoon, ng may pananampalataya. Hallelujah. Thank you, Jesus, O God. Ngayon, sa umagang ito, ba't hindi mo hipuin ng Panginoon? Ba't hindi ka manalig ngayon? Hallelujah. Ano man yon, i-declare mo sa ating Panginoon. Sabi ng babae, Lord, mahawakan ko lang. Anong gusto mo? Sa paglapit mo sa Panginoon. Ano pang gusto mo? Ano pang gusto mo sa Lord? Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon, dinadakila sa mga himala na ipapakita mo po sa amin. Mararanasan namin because of our faith, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong papuri, parangal pagsamba, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Ayan, palakpakan muna natin ang ating Diyos. Palakpakan muna natin ang ating Diyos. Lahat ba ay na-bless sa salita na ibinabasa atin kanina? Di ba? Nakakatuwa lang, no? Kay Lord pala, iba. Kasi pag sa tao, pag kailangan mong magpapansin or manghingi ng tulong, ano gagawin mo? Magpapaawa ka, sabihin na natin, magpapapansin ka ng todo-todo. Pero alam nyo, isa sa mga natutunan ko ngayong araw is, kung gusto natin mapansin ng ating Panginoon, kung gusto natin tulungan tayo ng Panginoon, manampalataya tayo sa Kanya. Ibig sabihin, kapag hihingi ka kay Lord, dapat naniniwala ka na ibibigay sa iyo ito ng ating Panginoon. Kapag nanghihingi ka ng tulong sa Kanya, dapat naniniwala ka na tutulungan ka niya. Kasi tingnan niyo yung babaeng, yung 12 years na babaeng yon, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Ako'y gagaling. Paano kaya kung tayong mga Kristiyano ngayon sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok na pinagdadaanan, lalapit tayo sa ating Panginoon at naniniwala tayo, hindi nagpapaawa. Hindi, Lord, hirap na ako, tulungan mo ako. Hindi ganun ang gusto ng ating Panginoon. Dahil ang tinitingnan ng ating Panginoon is your faith. Your faith na tutulungan ka niya. Your faith, yung pananampalataya mo na gagabayan ka niya. Yung pananampalataya mo na hindi ka niya iiwan. Amen po ba? Ay, para wala. Tayo nga tayo. Amen po ba? Okay, so dahil po sa magandang salita natin, pwede na po tayong maghanda para sa ating tithes and offering at tinatawagan ko po si Kuya Mark. Harapangunahan po tayo. Okay. Tayo po ang lahat. And itaas po natin sobre. Okay. 1, 2, 3. Asensat na mo na matilat ulit. Asensat na hiyan itaot at umayme. May Jehovah Jireh. May all of everything I have. I believe in living the earth and living the offering. That and He only. And the earth and offering. That we open the windows to heaven and put out the blessings over my life, my family, my business, my work, my family, and my ministry. That and you and David only. I am protected, put in your hands, and not anything and about in the Today is the day of my new end. In Jesus' name, amen.
at tumayo. At unain yung kamay natin. Hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po, Lord Jesus. Ano na binay, Lord Jesus. Ilimit po, Lord Jesus. Hindi po na ako binay, Lord Jesus. Ito, Lord Jesus, ay naomi po namin ang aming business, Lord Jesus, na nauuwan nito. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, naway tayo tumayong muli para sa ating closing prayer. Let us bow down our heads in the presence of God. Hallelujah, mahal kong Panginoon. Maraming salamat po sa iyong mga faithful na anak na narito at nakinig sa iyong salita. Naway, mahal kong Panginoon, sa aming pag-uwi, mahal kong Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo ay mas lumakas pa, Panginoon, at mas kumapit pa katulad ng isang babae. Mahal kong Panginoon, naway patnubayan niyo po kami sa aming pag-uwi. Sa pangalan ni Jesus, ito'y aming pinapanalangin. Amen. Meron pong training, yung mga nagtre-training po at yung mga gusto pang mag-training ay available pa po. Alauna po tayo. Tapos yung mga nanay po ay meron pa rin po tayong care group. Yung youth. Youth? Meron? Meron po yung youth lahat. Meron. Ayun po. God bless po. See you on next Sunday. God bless. Magkamayan po tayo bago po tayo umuwi. Ayan, sige, minsan pa tayong lahat ay umawit at magpuri sa ating Diyos sa buhay. Ayan, sige, palakpak natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. As we lift you up, you are riding on our praise. We enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I could feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. As we praise, well I can feel the change as the presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. I am free, turn it out. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Turn it out, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us.
lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Ayan, amen. The best na palakpak para sa ating Diyos buhay. God bless po sa ating lahat and see you on next Sunday. Thank you po. God bless all and see you next Sunday.